Hello guys, magandang hapon. So andito tayo ngayon sa Hong Kong at kasama natin yung kababayan natin na si Sir Hill. So tatanungin natin siya kung ilang years na siya na OFW. Sir, ilang years ka na OFW dito sa Hong Kong? Bago lang ako dito. Bago lang. Mga 26 years. Grabe, 36 years. So noong nakaraan, mayroon tayo na interview na babae na 34 years. Si Sir naman is 36 years na OFW dito sa Hong Kong. So anong year ka napunta dito, Sir? 2000. 2000? 2000? 26 years pa? 2000. 2000 ba? 1990 ba? Oh, 1990. So 36 years. So 1990. So paano ka napunta dito, Sir? Ayun, kinuha rin ako ng Mrs. dito dati. Trabaho ko rito bilang Chinese girlfriend. So dalawa kayo sa bahay. Oo, makasama ko sa tao. Oo, Tapos, driver ka na ba dati doon sa Pilipinas? driver na ako pero hindi as in driver na So, tricycle driver lang ako. nag-drive ka lang doon, parang tricycle driver. Tapos, Nag-drive ng mga owner, hindi driver na jeep. so ilanong year ka nakakuha ng driver license dito sa Hong Kong? Pagdating ko rito 1990, hindi kumuha ka dapat ng license. Paano ba yung process noon? Ano ba? Yung Punta ka lang, alam mo na. yung lisensya sa Pilipinas, pwede ba i-convert sa lisensya dito Oo, sa Hong Kong? habang pwede ka naman maging temporary driver na yun nga, pwede mo magamit habang naghintay ka ng exam mo sa Pwede ka Oo. kailangan, pero pwede ka na mag-drive na pa noon? Pwede ka mag-drive, pero actually, hindi ko alam na pwede pala mag-drive, so hindi ako pag-drive. So Hindi ko alam. inintay mo na makuha mo muna yung Hinintay ko muna exam, may exam ka, makapasa Oo. ng exam. Makapasa. So, sa tagal. So first time mo maging OFW dito sa Hong Kong. Dito lang yung bansa na puntahan mo or mayroon ka pang Wala experience na, sa ibang wala. bansa? So ang tagal mo na dito. Ang dami ng pinagdaanan pala ni Sir dito ng mga iba't ibang experience na dito sa Hong Kong. So kumusta naman yung life, Sir, na dito sa abroad? So ano pa yung mga nakikita mong mga naitutulong para sa ating kapwa OFW itong pagiging isang OFW? Ang advice, ang mga advice ko lang, sa trabaho, di trabaho lang tayo. Ano yung sabi ng amo, yun ang gagawin. Huwag na kumontra. Huwag yung feeling amo pa tayo sa amo natin. So Kaya yun dyan yung ang tumatagal. Bagas sipag at syaga lang. Kailangan mahaba ang presensya mo para manatili ka sa amo. Kahit nabruha nga, meron nga akong 20 years sa isang amo lang. grabe, 20 years isang amo lang. Ako lang matyaga. Talaga matyaga lang. So sa 36 years na OFW dito sa Hong Kong, nakailang amo ka? Marami na rin. Apat lang. Apat lang? Oo, apat nga yan. So yung pinakamatagal mo, Yung 20 years. 20 years, tapos Yung ba, lima. 5, sobrang tagal mo. Bakit nga pala umalis ka? Bakit naglipat-lipat ka? Hindi, yung una ko nga mo, 5 years lang ako. Kasama kami ng misis. Oo. So hindi na ako kailangan, nagpunta na boarding school yung so si misis na lang naiwan doon. 5 years ulit, ibang amo na naman. Turgot. Nag-for good naman yun. So, 13 years ako. Ganda pa lang ng record mo. So, iba yung, wala akong terminate na, matyaga talaga ako. So ano pala yung sikreto para tumagal lang ka dyan? Kasi marami tayong mga Lang, at saka kailangan ng pasensya talaga. pasensya at Hindi yung gamitin mo yung mag-acto ka na para kang amo. Lagi ka na lang halos sa amo. Diba? Ganun lang kasi. So ano yung mga advice mo sa mga gustong mag OFW at saka sa mga bagong OFW dito sa ibang bansa? Actually, hindi lang dito sa Hong Kong or sa ibang bansa. So ano yung mga advice mo? So, dito sa Hong Kong, o kahit saan ka man, yun lang, basta pag sinabing trabaho, magtrabaho ka. Hindi yung trabaho ka, tapos doon, paupo ka lang. Halimbawa lang, may ginagawa ka, tapos yun pala, ikaw gagawa lang kung nandyan yung amo, pero kung wala, natutulog ka lang, naupo ka lang, yung ganon. So kailangan pala Maliban sa driver, siyempre naghintay ka. Pero kung dati, gaya ko na stay, kung ano yung trabaho lang, tuloy-tuloy lang. tutuloy lang ang trabaho at saka sumunod sa utos ng amo. Parang ganun. Sundin lang. Kailangan naman kontrahin mo kasi amo nga sila. Na ano.
Walang ano. Kaya yun ang sikreto na manatili ka sa amo. Kailangan, Unless lang siguro na ikaw naman hindi marunong mag-PS o magaling kang maano. Siyempre, alis ka na. Pagka pa nagpapakahirap, kung stress lang din. so hanggat kaya mo, kung kaya mo Hanggat kaya tiisin, mo, mag-tiis ka, Oo, pero tsaga ka lang. so palagay mo na hindi mo naman kaya, Runner up, office so, yun guys, salamat sa share ng kapabayan natin ni Sir Hill as a 36 na OFW, 36 years na as a OFW dito sa Hong Kong. Sana mayroon kayong matutunan sa mga share niya kung para tumagal at magtiis dito sa abroad. So yun guys, bye-bye. Okay sir, thank you sir, thank you sa sharing.